And welcome back to my YouTube channel, Carla Salpino. Yan. So, I just want to share yung aking journey dito sa aking store. Yan. So, sabi ko nga po sa aking vlog, nag-start pa ako sa walang-wala. Kasi umuwi ako bilang OFW na wala pang ipon. Kaya kayong mga OFW nandyan pa, mag-ipon na kayo. Ayan. So, ayun nga po, nag-start pa ako sa pinagpuhunan ko dito. Nangutang po ako para lang may pinta ako. So, papakita ko sa inyo picture dito sa ating side para makita nyo na walang-wala talaga, as in bakante talaga to. So, nirentahan ko tong store na to ng bakante talaga siya. So, nag-start ako sa puhunang umabot siya ng 800. So, tignan nyo naman. 800, ganito ang laman. So, napaka-mahal talaga ng bilihin dito sa Pilipinas. Unlike before na mumurahin lang ang sardinas. Noon kasi, hindi pa ako nakapag-abroad, nabutan ko pa ang presyo ng sardinas na 16 pesos, 15 pesos isa. Ngayon naman, bumalik ako after 7 years at magtitinda ako. Namamahalan talaga ako sa mga paninda kasi ang mamahal pa na ng mga price natin ngayon. Kaya nung unang pag-uwi ko dito sa Pilipinas, nagugulat ako bakit ang mamahal ng mga bilihin. Tapos ngayon naman ako ang magbibinta. ako ng tendera. Doon ko na na-realize na ganito pala kamahal ang mga bilihin ngayon. Ngayong 2024. Ayan, so yung ating sardinas noon na 15 pesos. Ngayon naman, ang presyo niya is 27 pesos. So, wala nang noon. Nakaraan na yun. So, mga OFW dyan na katulad ko na na-stuck dyan, na matagal na sa abroad. Huwag na kayong magtaka kung uwi kayo dito, mahal ang ating bilihin. Kasi, tumataas ng pataas. Hindi siya pababa ng pababa. Yun, tapos yung bigas natin ngayon, yung half kaban, 1,600 na siya. Depende kung ano yung bigas na bibilhin mo. Kasi may meron pa namang 1,300 something. Pero depende nga po sa bigas na gusto nyo kakainin. Ayan. So, ito po yung ating first vlog sa ating store. So, gusto ko lang i-share yung mga na-experience ko. So, dito pala sa store na to, marami kang may experience. So, katulad ng mga pag-umaga, pag-open mo pa ng umaga, ang pera ng mga tao, ang lalaki, 1,000 ang pera nila, ang bibilihin nila worth of 10 pesos. Yun ang mga experience ko dito. Tapos yung ibabayad nila sa'yo, yung mga pera na nilaphan ba nila or napaka-old money na talaga siya na halos hindi mo na makita yung mukha nung nasa pera. Katulad nito, for example, wala tayong ano dito. Wala tayong paper money dito. Ayan, so katulad nito, 'di ba? Dito ito, nakikita mo pa rin yung mukha niya. Pero pag yung iba kasi ang binibigay sa akin, hindi mo talaga makikita kung sino ito at hindi mo siya makikilala. Kaya marami ka talaga may experience sa pagbibinta, sa pagtitinta. Ayan. So, as of now, 11 months ko, ay, ilang months na ba ako? 12 at 2 months. Binibilang ko kasi kung ilan yung months na umuwi na ako dito sa Pilipinas. Imbis na bibilangin ko kung kailan ako nag-start dito. Kung ilang buwan na ako dito sa aking sari-sari store. So, ipapakita ko sa inyo. Kasi simula nung nag-store ako, nilista talaga ako ng mga collection, mga nabibili dito sa aking tintahan. Ayan. So, March 13, tayo nagsimula dito. March, April, May. So, mag 2 months na tayo. Ay, 2 months na pala tayo. Ayan. So, within 2 months po, sa aking utang, medyo na, hindi ko pa nakalahati yung bayad ko sa aking utang na
nano ko dito. Pinagpuhunan ko dito. So, din tumas na ganun pala kahirap. Kasi ang pagtitinda kasi is piso or 5 pesos lang ang patong ko kada isang pirasong aking paninda. Depende po yan. Pag sa chicheria po, kunti lang ipapatong natin yan, 5 pesos. Pag sa dilata naman, 10 pesos. Tinuruan kasi ako kung paano ako patong ng aking paninda, kung ilan ang aking ipapatong. Kaya sa mga mabibigat na bagay daw, for example yung cans, kasi mabibigat po yan. Kasi yung aming daanan dito, hindi po siya tabi ng kalsada na pwede mong itaksi at dito na siya. Hindi po. Andyan po kayo sa taas, upuhatin nyo pababa. Kaya ang bigat-bigat po niya, kaya kailangan yung bayad ng taxi, idagdag natin sa expenses. Tapos yung pagod mo sa pagbubuhat, kailangan dagdagan natin yung ating paninda. Kung hindi yan natin dadagdagan yan, wala tayong kita. May hirapan tayo. Tignan nyo naman sa 2 months ko, hindi ko pa nalakahan lahat yung aking utang. Grabe. Tapos ngayon nga, tapos na magbabayad na naman tayo. So, yan muna ang aking journey sa aking store sa ngayon. Ito na po yung ating first vlog. So, hindi po natin masasabi in the future kung anong mangyari. So, God's will po and pray po na malalago ang ating paninda, lalago ang ating store para naman tuloy-tuloy tayong makapagpinta. Hindi tayo mauutangan ng makabayad na tayo ng utang nang matapos na tayo sa ating utang. Diba? So, sa mga may sari-sari store dyan, alam ko po na ganito din yung pinagdaanan nyo. Laban lang. At sana hindi tayo magsara. Tuloy-tuloy lang. Kasi ako pa mag-ano pa ako. Ipaprocess ko pa yung aking business permit. So, iyan na naman ang isang expenses ko. Ang pag-process ng permit. Kasi wala pa tayong business permit dito. Kaya yung puro gastusin pang ano ngayon. 2 months ko may gastos pa. Hindi pa matapos-tapos ang gastos ng sari-sari store. Ano ba yan? So, yan muna nga sa ngayon ang ating update sa ating store. Bukas naman, magkwento tayo kung ano ang kung ilan, magkano ang ating kita araw-araw. Yan, yun naman isi-share ko bukas. Diba? Ayan. So, thank you for watching. God bless you all. Please subscribe to my YouTube channel, Carla Salvino. Thank you so much. God bless you all. Bye-bye.